Hello, magandang araw po sa atin lahat, no? Panoorin niyo daw si Robin, no? Ito ba, ito po klaseng number one senador ng Republika ng Pilipinas, no? Dapat to binabawasan dito ng sahod, eh. Ilang linggo na sa the Netherlands, tapos tuloy-tuloy yung sahod mo. Putang ina. Ako, inaamin ko, binoto ko tong tao na to, eh. Akala mo, ano tong tao na to, matino. Akala mo, malalim magsalita kasi nung papalapit ang election eh, nung tumatakbo to eh, no? Wala naman to sa survey na tumakbo eh, no? Bigla-bigla na lang. Maganda talaga pag bigla-bigla, nakakalusot eh. Nakakalusot, natutuloy, no? Ewan ko. Ganito ba klaseng senador ang number one sa atin? Sa Pilipinas? No? Isipin nyo, panoorin nyo nga. Mantete, nakakabanas. Bigo Duterte. Di, teka lang ha. Ngayon, yung Iniisip aming mo. number one Iniisip mo pag senador, di ba? Lalo pag number one senator, nakakuha ng 19 million votes. 19 million plus, no? Hindi ko naman sinasabing matalino ako, magaling ako, marunong ako. Well, marunong siguro. Pero hindi ko sinasabing matalino ako, no? Alam nyo, mga kababayan, mga kaibigan, si Robin po, tatlong taon na pong konsihal. Tatlong na, tatlong taon na po siyang senador ng Republika ng Pilipinas. Meron na po ba kayong nabalitaan na bill netong tao na to? Yung mga dinipensahan niya, yung dinibate niya sa plenary ng Senate. Or listahan man lang ng mga ni-file niya ba? Kailangan mo kasi i-file eh bago mapagdebatehan yung batas. Dadaan mo na sa mga committee yan kung anong nararapat na committee mapunta ng yung batas. Pero sa 3 taon po yun, parang wala pa ho eh. Di ba? Panoorin nga muna natin. Ngayon ko lang panood to eh. crowd drawer, Oo. nakakulong. Oo. So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera. Take note ah. Bakit kailangang sitting senator to? Bakit kailangan, although siya presidente ng partido niyang padapalaban, pero ba't doon ka nagpo-focus instead na, di ba nila ngayon, bakasyon na nila ngayon, may bakasyon pa yung nalalaman itong mga senador na to eh. 3 buwang bakasyon, putang yan ang hayop na samantalang tayo, pag 3 buwang bakasyon ka na, putang na, resign na yun. Wala ka ng sweldo nun, ha? Para sa kaalaman po ng lahat ng nilalang dito sa Pilipinas, sumasahod po itong mga taong to. Yung mga 24 senador po, sumasahod po kahit saan man po sila magpunta. Nakikita nyo na pong si Robin na to. Nasa the Netherlands po hanggang sa ngayon. Pero sumasahod pa rin po. Sige nga, nasa naman ang katarungan doon? Tangina. Dapat ang basihan ng sahuran ng mga senador ngayon yung nepasan nilang batas, o ne-file man lang nilang batas, o naribisa man lang nilang mga lumang batas, di ba? Trabaho kasi ng senador ay hindi ho tumulong, nandun na tayo, marahil tumutulong yung iba, pero yung trabaho po ng senador ay gigawa ho ng batas, yung mga lumang batas, binagbago nila yon, binibigyan nila ng pangil, binabawasan nila, ganun yon, bigyan nila ng inaamyandahan ba, ika nga yung mga kasabihan, inaamyandahan ng mga lumang batas.
mga batas pa nung 19 kopong-kopong, kaya ho nilang galawin yon. Pero, isa naman lang, ganun na lang sana ang ginawa ni Robin. Hindi na siya gumawa ng mga bagong batas. Yung mga lumang batas na lang po sana ang inasikaso na itong taong to. Pero iba ho ang inaasikaso ng taong ito. Alam niyo po ba kung ano? Marahil alam niyo na ho. 'Di ba? Kasi hanggang sa ngayon po, nasa the Netherlands pa rin po yung tao na to. Ay, naibalak po yata siyang bumalik pag nagsisimula na naman ang session ng Senate. Pagkatapos po ng election. Putang ina. Pakinggan muna natin kung sinasabi pa netong si Robin. Pera ang PDP. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao kapag nandyan si Duterte. Dahil sa pagmumura. Shit. Pag nandyan si Digong, hindi mo kailangan ng pampamasahe, hindi mo kailangan ng pampalubag loob na pagkain. Darating po ang tao, dala nila yung t-shirt nilang pinagawa nila, may dala silang pagkain, ibibigay pa sa'yo. Ganun po yung klase ng pamumulitika ni Rodrigo Roa Duterte. So, kaya ako po nasabi na Hindi ganun. para kami pinalit. Hindi ganun. Huwag mong idamay ang tao kasi kaming mga loyalista, tao rin kami. Kapit tayo. Huwag sabihin tao, sabihin mo DDS, dumarating po na wala pong bayad ang mga DDS. Ganun dapat. Robin! Huwag ibahin ang usapan Robin. Aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po, nandito nakakulong sa malayo. Kaya nagkaroon po kami ng malaking setback po ito sa partido. Kasi po, talagang kami po ay inabandona na rin. Sa mga bumoto kay Robin Padilla, aka Robin Hood Binoy, magsisi kayo ng 20 beses. Kasi po, yung binoto po ninyo na inaakala po ninyong aakay sa inyo, dadalaw sa inyo, inaakala nyong bibisita sa inyong mga lugar. Pagkatapos po ng kanilang mga session, mga bakasyon nila, kumbaga, dinadalaw ang mga kanilang mga constituent. Iba ho yung ginagawa ng taong ito, ng mamang ito, Hindi ko nga ho alam nakalimutan ko na ho yung senador ito. Ano ba naman nakakabwisit naman talaga ang mga opisyalis natin sa gobyerno. Yung mga binoboto natin mga sanggano, ang alam lang kundi mamasyal, lumamon, aliw-aliw. Ano ba naman yan? So naman. Alam mo Robin, sa sinasabi mo, malaking dagok sa amin yan, Robin. Kasi inaakala namin yung senador na matalino, magaling. Pero nagkamali kami. Give na yung matalino. O give na yung bobo. Wala na tayong problema sa bobo. Pero pag bobo naman sana, pinakita naman na dapat na sana natin na masipag tayo at para tayo ay sa tao. Hindi ho para sa isang tao lamang, Boss Robin. Di ba? Ngunit, ano ba naman ang magagawa namin, Boss Robin? Kayo yung nasa pwesto. Babawi na lang kami sa susunod na eleksyon. Tatanggalin na namin yung mga ganitong buladas na mga talpulanong mga politikong mangmang. Mangmang na nga kami. Mangmang pa yung politiko namin. Ano ba naman yan? Sige na, Robin, at
bilisan mo na, uwi ka na. Kasi pag ako naging senador, ilalakad ko talaga. Gagawa ako ng mga batas para tanggalin ang sweldo pag hindi nagtatrabaho. Yun lang, Boss Robin. At mukhang bangag kaya yun lang, hanggang sa muli! Like, comment, and subscribe!